Mga kapuso, ibinaba na po ni Pangulong Aquino ang mandatong tinatawag na urgent o prioridad. Excuse me po. O importante na maipasa ang Reproductive Health Bureau RH Bill bago mag-Christmas break ang Kongreso. Para sa mga pabor sa panukala na yan, senyales daw yan na mararatifika na ang RH Bill sa susunod na linggo. Pero ang mga kumokontra ng mga mambabatas ay magiging masigasig pa raw sa kanilang paglaban o sa pagpigil sa pag-usad ng panukala. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos lumusot sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang kontrobersyal na Reproductive Health Bill, sinertipikahan ito ni Pangulong Noynoy Aquino bilang urgent para maipasa bago mag-Christmas break ang Kongreso. I actually certified it tonight. Yung medyo makunat ako mag-certify ng urgent May constitutional provision, yung emergency, etc. Tsaka largely, pag yung talagang klarong na undebatable na emergency, kinari, state of calamity at kailangan na supplemental budget, is certified ko urgent. Dati nang inihayag ng Pangulo ang kanyang pagsuporta sa responsible parenthood. At ang nais niya, agad maratipikahan ang panukala mahigit sa dekada nang nakabinbin sa Kongreso. Session will be ending next week. You'd really rather, itong divisive issue na ito sana matapos na before we start the new year. Ayon kay House Majority Leader Neftali Gonzales II, malinaw raw ang mensahe ng Pangulo sa mga mambabatas ng Liberal Party na suportahan ang panukala. Nang isa lang kasi sa ikalawang pagbasa sa Kamara, ilang LP congressmen ang bumoto kontra RH. At sa huling bilang, 9 na boto lang ang lamang ng mga pro-RH sa mga kontra dito. I'm not saying that there's got to be a party discipline, but close to that. Because otherwise, it will be very difficult for the party later on sa ganito mga laban na meron pala talaga hindi ka maaasahan. Kapag ang isang panukala rin ay ginawang certified urgent ng Pangulo, hindi na kailangan maghintay na itinakdang 3 araw bago maipasa sa third reading ang panukala. Kaya inaasahang sa Lunes, mapagbobotohan na rin ang RH Bill sa ikatlong pagbasa sa Kamara. Ang isa sa may akda at co-sponsor ng panukala na si Senador Miriam Defensor Santiago, labis ang tuwa sa pasya ng Pangulo. Kahit daw nasa period of amendments pa lang ngayon ang panukala sa Senado, tingin ni Santiago, posibleng sa Lunes, maipasa na rin nila ang panukala ng second at third and final reading sa loob ng isang araw. Pagdating ng Martes, maaari na raw itong bunuin ng Bicameral Conference Committee at maratipikahan sa Miyerkules. Pero para sa anti-RH, hindi pa raw tapos ang laban. 9 lang naman daw kasi ang lamang ng mga pro-RH sa anti-RH noong magbotohan. Nasa 62 kongresista ang hindi nakaboto sa second reading. Sa bilang namin 5 lang kasi may mga report sa amin na may dagdag bawas sa 2. Sinabi naman ni Cardinal Luis Antonio Tagle na unfortunate and tragic ang resulta ng botohan sa Kamara. Pero hindi pa raw ito pagkatalo ng katotohanan kaugnay sa buhay ng tao, pag-aasawa at pamilya. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.